Nasa linya natin, mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Congresswoman, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Good morning, Joel and Weng, and sa mga viewers and listeners sa programa nyo. Ma'am, ano Good po morning. projection nyo po sa magiging debatihan? Mamayang, anong oras bang sisimula, Weng? Ang session ay alas 4 ng hapon. Alas 4 ng 3 hapon. o'clock. It's actually 3 at 3 o'clock Alas o'clock. na. 3, Okay. opo. Mukhang, Session starts at 3 o'clock, yes. okay. Okay. Mukhang aabutin ho kayo ng Gabi. gabi. Depende po yan. Mhm. Depende po yan kung gaano karami ang mag-interpolate. Siyempre, ang mauuna dyan would be yung sponsorship speech ng chairperson of the committee. Si chairperson, si Congresswoman Jinky Luistro. And then, susunod na dyan yung kung sino yung mga gustong mag-interpolate o makipag-debate. Mhm. And so, it really depends on kung ilan talaga, kung gaano kadami. I don't know kung marami ang mag-interpolate. Wala pa po akong sense o wala pa po akong information tungkol dyan. Pwedeng konti lang, pwede marami. So, it depends. Kabilang po kayo sa mga tatayo din para ipaliwanag yung naging proseso, Congresswoman? No, it will be Si just Jinky be, lang. the chairperson. Pero syempre, if we feel or any other member of the committee feels na meron siyang pwedeng idagdag dun sa Yes. nasabi na ng chairperson, ng sponsor, then pwede rin. Wala namang makakaigil kung sino ang pwede. Kasi sa interpellations, pwede namang manifestations lang. Opo. Okay, Yes. doon po sa botohan, ang sabi niyan, ano yan Pwedeng no? tatawagin kayo Oo, isa-isa and then you manifest, sasabihin niyo kung anong boto ninyo. Yes. Allowed po ba kayo na ipa-explain pa yung vote na yon after, representative? Yes, normally that's allowed. And kung sino lang, yung mga gusto na mag-explain pa, either positive, either affirmative or negative vote, ay pwedeng mag-explain kung gusto niya. Kaya nga, pagtayo, let's say you say yes or you say no, you can always say, I will explain later. Allow me please to explain my vote later. Pero tatapusin muna yung isa-isa na Oo. tatayo pag tinawag na yung mga pangalan, isa-isa para magsabi ng yes or no vote. And then saka lang papayagan na yung mga gusto na mga mag-explain ng kanilang boto. But definitely, ngayong araw din po o kahit mamayang gabi, pagbobotohan yung articles of impeachment. Most probably, yan din po ang impormasyon ko na tatapusin na talaga lahat mamaya. Tatapusin na yung botohan. Tatapusin yung interpellation and debates kung meron, and then yung botohan. Mhm, okay. Meron pong tatlong Duterte sa Kamara. Si Representative Paulo Duterte, 1st District. 2nd District Representative Omar Duterte. Meron pa hong pwersang Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte. Inaasahan niyo ba na sila itatayo mamaya para tutulan itong House Justice Committee report? They will of course cast their vote, and asahan natin na no ang kanilang vote. Hindi sila boboto para doon sa resolution tsaka yung sa articles of impeachment. Nasa kanila na po yan kung gusto pa nilang mag-explain ng kanilang boto. But of course, we expect them to cast a negative vote. Magiging very surprising po yun kung mag-vote sila ng yes. Sa projection na una po na mga lumabas, may lumalabas na 215 pa, aabot yung bilang. Ang kailangan lang 106. Kayo ma'am, sa napapag-usapan niyo sa plenary, confirm ba yung 215 or thereabouts talaga yung magiging number of votes pro-impeachment? O baka nagbabago na po yan dahil Yes. may mga tumatawag na po sa telepono. Wala ho akong Wala kayo? knowledge. Okay. Wala po akong knowledge as to the exact number of votes now na maaasahan. Pero realistically, and pwede nga sabihin na is a modest estimate, between 150 to 200. Now, kung lumampas ng 200, it's not really surprising kung lalampas ng 200. So, ang personal na estimate ko is between 150 to 200. I think that would be very realistic.
All right. Meron pong, sabi nga ni Joel may mga tumatawag daw sa mga congressman. Sa inyo po ba may tumawag, Wala congressman? po. Wala. Wala pong tumatawag sa akin. I'm voting based on my assessment of the whole thing. That first I'm an endorser of one of the complaints, and then I actively participated dun sa mga hearings. So I'm voting based on my conscience and based on my assessment of this whole process of what came out doon sa committee. Para sa akin, na malinaw naman yung mga lumabas, malinaw naman yung mga naging konklusyon dyan sa committee report, dyan sa resolution, dyan sa articles of impeachment na sinumite sa plenary. Kaabang-abang, ma'am. Panoorin namin ang kamera mamaya. Yes. Alas 3. Ay, opo. Good morning po. Dapat po panoorin talaga ng taong bayan. Salamat you, po ma'am. sa oras Mangyayari ninyo, mamaya. ma'am. Thank you po sa inyo. Salamat, ma'am. Good You're morning. welcome. Have a good day.